Balita ko hindi ba yung kwento mo sa kanilang napansin. Sigurado ako kung buo at totoo yung sinasabi mo. Tumingin ka nga, magsalita ka. Alam ko yung kung may gawa nun, di siguro din kung makukulong ka sa kulungan. Hindi kita tatantanan hanggat hindi ka umaamin. Oh, tubig. Biskwit, baka gusto mo. Pasensya ka na pala kay Sir Nilo kasi hindi ka. Medyo masama tayong araw na ngayon eh. Ma, pero makinig ka. Nakita ka naman sa sarili mo na hindi mo yung kaya gawin at hindi ka naman masamang tao. Sabihin mo din, totoo. Tutulungan kita. Ano ba talaga yung nangyari? Ang araw na yan. Alam ko na mabigat sa loob ang dinadala mo. Sigurado akong hindi mo naman ginusto ang nangyari, di ba? Isipin mo ang pamilya mo. Kung aamin ka ngayon at sasabihin mo ang buong katotohanan, mas mapapagaan mo ang bigat sa dibdib mo at mas mabilis mo silang makakasama. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman na masama matinding hamon ka ng buhay. At ito yung nakaka-apekto ng sitwasyon mo. Tayong lahat ay nagkakamali. Hindi kita huhusgahan. Hindi ka nag-iisa. Ikwento mo sa akin. Maaari kitang maging kaibigan. At tutulong ako sa iyo na makahanap ng solusyon para makabangon ka ulit. Tubig, baka gusto mo. Maraming salamat sa cooperation mo. Alam ko nakakapagod at nakaka-stress ito. Kaya pinapahalagan ko ang pagpunta mo. Makinig ka. Kung magiging tapat ka sa amin, sisiguro din namin na tratuhin ka ng tama at marangal. Gusto lang namin marinig ang iyong panig na kwento sa isang magalang at mapayapang paraan. Hindi naman namin iniisip na ang ginawa mo ay isang grabing kasalanan. Sa tingin ko, aksidente lang ito o kaya naman ay nagawa mo lang dahil napilitan ka o naipit ka sa sitwasyon mo. Alam kong hindi mo pinaplano na masaktan o mawala ng isang tao. Sabihin mo sa amin ano ang mag-aana dahilan kung bakit mo nagawa yun kahit hindi naman na yan itinituring masama mong intensyon. Paano kaya kung ikaw ang nasa sitwasyon ng biktima? Halimbawa, kung ang anak mo ay nawawala at hindi mo alam kung nasaan ang katawan niya, anong maramdaman mo? Hindi ba't gusto mong malaman ang totoo para mabigyan mo sila ng tamang libing? Bigyan mo naman ang kapayapaan ng loob, ang pamilya. Ipakita mo na may konsensya ka. Sige nga, ulitin mo sa akin ulit kung nasaan ka nung alas 8 ng gabi kanina. Sabay ako, sir, nanonood. Nanonood. Pero kanina ang sabi mo ay natutulog ka. Alin ba talaga? Tingnan mo ako. Bakit iba-iba ang detalye ng kwento mo? Ayaw mo bang maging malinaw ang statement mo? Hindi na tayo magsayang ng oras dito. Meron kami mga matitibay na ebidensya tulad ito ng DNA report na naglilink sa iyo na pinangyarihan. Hindi na ito usapin kung ikaw ba ang may gawa, kundi kung paano tayo abante mula dito. Isipin mo na lang na mabuti. Ano ang makakabuti sa iyo? Ang maging matigas lang at mas magpalala sa sitwasyon o ang makipagtulungan at magpakita ng pagsisisi para mapagaan ang sitwasyon mo.
Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ka masamang tao, hindi ka yung tipong nagplano talaga na manloko o magnakaw. Ang problema mo hindi ba ay yung pagkahilig mo sa sugal? Siguro nabaon ka sa utang at nagipit ka lang talaga. Di mo man talaga gustong kunin ang pera, di ba? Ginawa mo lang yun dahil sa desperasyon na matakpan ang di pagkapanalo sa kasinang nilalaro mo. Alam mo, ang sugal, may kasalanan hindi ang pagkatao mo. Sabihin mo na lang sa akin kung paano ka nagsimula magipit.